Inaanyayahan ko po lahat na tumayo. Tayo na po ay magpapasimula sa ating gawain yan. Bago po lahat, pakibati po muna ang ating mga katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored by God in Christ Jesus. Amen? Yes, amen. So masaya po ba lahat na naparito sa ating bahay-sambahan? Amen. So tayo po ay masaya. Tayo po ay aawit na para sa ating Panginoon, para sa ating Diyos na buhay. So bago po magsimula, tayo po ay manalangin, Panginoon, dahil ang Diyos ay mataas ng papuri palagi, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami hindi na po, Panginoon, ng iyong biyaya, Panginoon, dito sa iyong bahay-sambahan. Panginoon, hindi na po kami, Panginoon, dahil kami ay patuloy na magpupuri. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Isang magandang pribilehiyo na makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, muli sa iyo mataas ng papuri. In Jesus' name, amen. So mga kapatid, tayo po'y umawit, tayo po'y pumalakpak, sumayaw para sa ating Panginoon. Jesus, hallelujah. Salamat ang puso ko ito, Diyos sa kabutihan sa katapatan mo. Nakakataban ang isang katulad ko, ngunit ako'y linis sa pinako, kaya aawit sa'yo. Pag-ibig mo lang sa pasasalamat ng puso ko, hindi sa lahat ang biyaya mo, dapat pag-iwanan na pinabukasan ko. Ako sa lubungin man ang bagyo, Jesus ang piling ko ay man masisilungan ko. Pagyari ay magtitiwala ko, Jesus walang maghiwalay sa akin at sa'yo. Di sa lahat ang pag-ibig mo lang sa pasasalamat ng puso ko, di sa lahat ang biyaya mo dapat naiwanan na pinabukasan ko. Di sa lahat ang pag-ibig mo lang sa pasasalamat ng puso ko, di sa lahat ang biyaya mo dapat naiwanan na pinabukasan ko. Wala na ang pasigit, wala na mas kalabis, sa lawak na pag-ibig na aking napamigis ang kawalan. Wala na ang pasigit, wala na mas kalabis, sa lawak na pag-ibig na aking napamigis. Sa lahat ang pag-ibig mo lang sa pasasalamat ng puso ko, hindi sa lahat ang biyaya mo dapat naiwanan na pinabukasan ko. Hindi sa lahat ang pag-ibig mo lang sa pasasalamat ng puso ko, hindi sa lahat ang biyaya mo dapat naiwanan na pinabukasan ko. Minsan lahat ang pag-ibig mo lang sa pasasalamat ng puso ko, hindi sa lahat ang biyaya mo dapat naiwanan na pinabukasan ko. Yes. Salamat, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay dakila, Panginoon. Maraming salamat. Ang biyaya mo, Panginoon, ang isang patuloy
patuloy na nagsusustina sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakigit at dakila ang biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mong kay ganda, Panginoon. Maraming salamat po. Sabi mga Panginoon, sa John 3:16, Panginoon, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay mo ang Panginoon ang ibugtong na anak. Kung sino man ang manampalataya, magkaroon ng buhay na wala ng kayo. Tayo po'y patuloy na umawit, tayo po'y patuloy na magpuri sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. So, napakabuti. Pag-ibig mo yung napakaganda, Panginoon, sa amin. Salamat po. Salamat at ginawa na, ngunit hindi ka lumaban. Pagkat naman ang isip mo ligtasan ko, ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal, ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus, ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, kamatayan mo'y dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon iyong anak, minamahal mo ng pag-ibig mong kay ganda sa iyong mundo, ibinuhos, O Jesus, inalay
ganda sa iyong krus, ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda sa iyong krus, ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda. Salamat Panginoon. Tunay na napakaganda ng pag-ibig mo sa amin. Salamat dahil sinugo mong yung bugtong na anak namin, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Tunay na sa biyaya mong Panginoon, kami patuloy na mabubuhay, Panginoon. Salamat sa tinapos mong gawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkatang tinapos mong gawa, Panginoon, ay sapat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tinapos na gawa, Panginoon. Patuloy namin nararanasan, Panginoon, ang kaginhawahan ng buhay, Panginoon. Ang patuloy na kagalingan na lahat ng aming karamdaman, Panginoon. Ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, Lord God. Maraming salamat sapagkat tinubos mo kami doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, ay patuloy na lalakad sa iyong katuwiran, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami ay mga charito, Panginoon. We are blessed and highly favored by God in Christ Jesus, Panginoon. Ang mga anak mo, Panginoon, ay malalakas, nalulusog, masisigla, pinagpala, pinaburan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Anumang bagyo, anumang habagat, Panginoon, anumang hamon sa buhay, anumang pagsubok, kabundok na bayarin, Panginoon. Ang biyaya mo, Panginoon, ay higit, Panginoon. Ang biyaya mo ay dakila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon. Sa iyo mataas na papuri. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Sound check. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Hallelujah! Hallelujah! Okay, so isa pa, malakas na palakpak sa Panginoon. Yung tipo, punong-puno tayo ngayon, pagdating naman ng malakas na palakpak. Amen. So, tunay na mabuti ang Diyos. Umuulan, bumabagyo, pero nandirito tayo lahat. Amen? Amen. So, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, today, we are still on our series, In Christ. Biblical truths about you being in Him. So, matagal-tagal na pong nasimulan ang serye na ito. At nandito pa rin tayo, pinag-aaralan ang biblical na katotohanan patungkol sa relasyon natin kay Kristo. Tama po ba na sa bawat relasyon, kailangan kilala mo ang iyong karelasyon? So, ganun din sa ating relasyon kay Kristo, mainam na alam po natin ang mga katotohanan patungkol sa relasyon natin kay Kristo. Wala pong monitor. Okay. So, since we are on part 19, it means na for the past 18 Sundays, napag-aralan po natin ang 18 katotohanan patungkol sa ating relasyon kay Kristo. So, let's just have a review of it. So, basahin po natin ng malakas at malinaw. In Christ, I am number 1. Perfectly loved by God, Number 2. completely forgiven, Number 3. righteous and holy, Number 4. a child of God, Number 5. a new person inside. Number 6. Blessed and highly favored, I am Chalito, In Christ, I am number 7. rich and godly, Number 8. healed and healthy, Number 9. anointed to serve, Number 10. ambassador of Christ, Number 11. In Christ, I am. divinely protected, Number 12. inseparable from God, Number 13. redeemed from the curse, Number 14. God's new habitation, In Christ, I am number 15. complete, And in Christ, I am number 16. radiating light, Huwag niyo pong kakalimutan ang magagandang katotohanan na yan, na ikaw ay complete, you are reigning in this life, you are divinely protected because you are in Christ. Another truths about you being in Him is that in Christ, I have number 17, and number 18, I have the mind of Christ. So, hindi lang po na bago ang ating mga katayuan, nagkaroon din po tayo ng buhay na walang hanggan at kaisipan ni Kristo na napag-aralan natin noong nakaraang linggo. So, today, dadagdagan po natin ang katotohanan kung ano ba ang meron tayo dahil tayo ay nakay Kristo. And in Christ, pakibasa ng lahat, Christ, I have the love of God. in Christ, I have the love of God. Tingnan mo yung katabi mo. Nasa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, in Christ, pakilakas po, in Christ, I have the love of God. So, today, we will talk about this wonderful thing we have since we are in Christ. So, kay Kristo, nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. So, I will first explain the truth of having the love of God, then we will proceed with the life application of having the love of God. So, let's begin this with a word of prayer. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nakilang Diyos, maraming salamat sa pag-ibig mong kay ganda. Maraming salamat. Ito'y ibinuhos mo doon sa krus. At ngayon, Panginoon, ay nasa amin. Tunay na ito'y rumaragasa sa aming mga buhay. Binago kami nito, pinatibay kami nito, at kami ay nakakagalaw, nakakakilos dahil lamang sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami sinusustena at binibigyan ng kapangyarihan ng iyong sukulang pag-ibig sa amin. So today, let us explore this wonderful truth. Maraming salamat na sa aming pag-aawitan, ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Napakasayang awitin, ibandera
sa pamamagitan ng aming mga tinig ang kagandahan ng iyong pag-ibig na higit sa lahat. Sa iyong mataas na papuri, banal na Espiritu, maraming salamat dahil ikaw ang aming guro, turuan mo kami sa umagang ito patungkol sa kagandahan ng pag-ibig ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, the love of God, as I said, we will explain this first, then we will proceed to the life application. So, ano nga ba ang paliwanag ng Biblia ukol sa pag-ibig ng Diyos na naibigay sa atin? Definitely, meron pong explanation ng Bible. So, we will see it directly from the Word of God. Romans 5:5. Pakibasa po ng lahat. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Okay. And hope does not disappoint us. Hindi tayo binibigo ng pag-asa. Bakit? Sapagkat ang Diyos, ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig saan? Sa ating mga puso, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naibigay sa atin. Kung mapapansin niyo po, yung naka-highlight dyan at naka-all caps ay ang word na poured out. Ang word na poured out po ay ano pong tense? Sorry po, huwag niyo po muna tingnan, guys. Pero kung pag binasa niyo po ano po siya, poured out, past tense. Okay. So, mga kabihaya, hindi po ibubuhos pa lang ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay naibuhos na. So, ibig sabihin ko, naibuhos na, nasaan na? Nasa atin na. So, nasa ating mga puso. At kung ikaw, so ibig sabihin, naibuhos na ng Diyos ang pag-ibig niya, at dahil naibuhos na, nasa atin na, meron na tayong pag-ibig ng Diyos. Amen? Nasa atin na. It means, kung ikaw ay na kay Kristo, sino dito na kay Kristo? Taas ang kamay. Sino dito ang sinampalatayahan si Kristo? Itaas ang kamay. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka kulang sa pag-ibig. Tingnan mo yung katabi mo, mukha kang kulang sa pag-ibig. Kulang ba sa pag-ibig? Ang totoo po, wala po dito ang kulang sa pag-ibig sapagkat ibinuhos ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo. So, hindi mo rin pwedeng sabihin, hindi mo kayang umibig sapagkat merong unang pag-ibig na naideposito sa iyo at ang pag-ibig na naideposito sa iyo ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen? So what we need to do is to change the way we think through the renewing of the mind the Bible is doing whenever we listen and study the Word of God. So, tingnan po ulit natin yung verse. So, ang sabi po dyan yung naka-highlight is poured out. Ang Greek term niya po ay ekeio. Maliit po ba? Ang Greek term po ay ekeio. Ang literal na kahulugan ng ekeio ay gush out. Sa Tagalog, rumaragasa, bumubulwak. Okay. So, yun po yung Greek term ng poured out. Ekeio, which means gush out. Sa Tagalog, rumaragasa o bumubulwak. That is why, kung babasahin niyo po yung New King James Version, it is an understatement. Again, this is an understatement. Why? Understatement po ang poured out o ibinuhos ng Greek term na ekeio. Sa original na pagkakasulat ng Biblia, ang ginamit na Greek word ay nangangahulugang rumaragasa o bumubulwak. Noong ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ito po'y hindi lang basta ganito ang buhos. Nung ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ito po'y rumaragasa. Ito po'y bumubulwak. It is bursting out. Ito po ay nasa anong tense? Sa Greek ha? Anong tense po sa Greek? Perfect tense. Meaning, hindi lang naibuhos noon, o rumaragasa o bumubulwak patungo sa atin noon,
ang pagragasa at pagbulwak ng pag-ibig ng Diyos ay ume-epekto pa rin hanggang ngayon at sa mga susunod na panahon. Amen? That is perfect tense. Okay? That is perfect tense. Completed action with an ongoing result. Naibuhos na, pero yung epekto ng pagbuhos, yung epekto ng pagragasa patungo sa ating mga puso ay nararanasan pa rin natin hanggang ngayon. So what does it mean? Na ito'y rumaragasa, ito'y bumubulwak? It means that the love of God that has been poured out or that has been gushed out into our hearts is not passive. Pag sinabing passive, parang wala lang, nakatunganga lang, nakatampay lang, nagaanay lang. No, the love of God inside us is actively working in us and through us. Kaya po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, nararanasan natin at nararanasan din ng iba sa pamamagitan natin. But first things first, we need to know that we have the love of God. Tama po ba? Kailangan alam muna natin na sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Kasi marami po ang Kristiyano pero hindi nila alam na nananatili sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Minsan ang isip nila kapag mabait ako, nasa akin. Kapag hindi ako masyadong mabait, wala na sa akin. No, hindi po nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya first things first, we need to know. Malaki po ba ang pagkakaiba ng alam mo may pera ka sa bulsa? At meron kang pera sa bulsa pero hindi mo alam na may pera ka sa bulsa? Yes, malaki. Kung alam mo may pera ka sa bulsa, bibilhin mo ang natitipuhan mong damit. Tama? Pero kung may pera ka nga, pero hindi mo alam, ang sasabihin mo sa damit, next time na lang. Tama po ba? So you need to know that is why we are dividing, or rather we are diving into this spiritual learning, so we are aware of what we have, and so when we know what we have, we can apply it here on earth. So again, you have the love of God in Christ. Sino po dito naniniwala na sa kanyang pag-ibig ng Diyos, itaas ang kamay? Tingnan mo yung katabi mo, nasa kanya din ang pag-ibig ng Diyos. Amen? So, ano man pong panalangin, mga kabiyaya, ano man pong panalangin na hinihingi mo ang pag-ibig ng Diyos, o hinihingi mo na punuin ka ng pag-ibig ng Diyos, under the new covenant, that is not accurate. Sapagkat hindi na po natin kailangan hingiin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na po dapat natin hilingin na punuin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Nasa atin na ang pag-ibig ng Diyos. Tulad din ng paghingi natin ng presensya ng Banal na Espiritu ay mali, sapagkat hindi mo pwedeng hingiin ang naibigay na sa iyo. Tama po ba? Halimbawa, may mga anak ba dito? Meron. At nag-aaral pa? Meron. Tapos, sasabihin mo sa nanay mo, Nay, pahingi naman po ng baon. Ang sasabihin ng nanay mo sa'yo, aba, isang buwan na yung baon ibinigay ko sa'yo, ba't hinihingi mo pa? So, hindi pwede, di ba? Kasi naibigay na. Ganyan din, naibigay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi na po natin dapat hinihingi. Ito'y dapat alam natin, alamin natin, at sa pamuhay natin. Kaya itigil na po natin ang paghingi o pagsamo ng mga bagay na ibinigay na ng Diyos sa atin. Ang gawin po natin, lakaran natin ang katotohanan na nasa atin na ang mga ito dahil tayo ay na kay Kristo. So as we renew our minds, let the application of it in our life be, again, as we renew our minds. So mahalaga po bang i-renew ang pag-iisip? Mahalaga po bang nandirito tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Honestly, ako po ay natutuwa sa inyong lahat. At natutuwa ako sa mga bata sa kabila. See? Umuulan po. And yet, nandirito kayo. So, palakpakan po natin ang ating mga. Alam mo bakit nandirito kayo? It is because you have the love. Amen. So, as we renew our minds, let the application of the love of God in our life be the volume that speaks of what we have in Christ. But, tulad na nasabi ko kanina, ang binanggit ng NKJV is poured out.
Pero ang original is gush out. So what is the difference between pour out and gush out? Okay, so ang sabi po nila, a picture paints 1,000 words. So tingnan po natin. Okay? So yung pour out, alin po dyan yung pour out? May ito. Yung gush out, alam niyo ba eh. Ba't ko pa pinakita yan? Okay. Pour out. Yung pour out po, it's like the pouring of water from a pitcher to a cup. So, ganyan. Pero yung gush out po, it is like opening the floodgates of a water dam and the water bursts out and rushes towards. So kapag binuksan mo ang floodgate ng dam, ano nangyayari? Yung tubig rumaragasa, bumubulwak. Ganoon po ibinigay ng Diyos ang pag-ibig na sa atin. Hindi lang po basta ibinuhos, ito po'y rumaragasa, ito po'y bumubulwak mula sa Kanya patungo sa ating mga puso noong tayo ay maging na Kristo. Amen? Picture niyo po kung paano ibinigay ng Diyos ang pag-ibig niya todo. Tulad po ba ng pag binuksan yung floodgates ng dam? Kaya nga po yung authorities po natin pag bubuksan ng floodgates ng dam na bibigay ng warning, right? Maghanda. Bakit? Kasi ganun po, pag binuksan yun, rumaragasa. Matatangay ka. Ganun din po ang pag-ibig ng Diyos todo nung ibinigay niya sa atin. So, truth to be told, ang totoo po, no word ever created by man can describe the beauty, the glory, and the wonder of the love of God. Miski po sa Biblia, wala pong naging salin ang tao na na-explain niya, na-describe niya kung gaano kaganda ang pag-ibig ng Diyos. We can sing a song, umawi tayo kanina. We can write a poem. We can draft a testimony, napakarami kong patotoo sa pag-ibig ng Diyos. We can write an excerpt about the love of God, but we can never fully describe it in full details. It is simply mind-blowing. Same thing as how it bursts out from God and gushes out to our hearts. We cannot fully comprehend. Pero natatanggap natin ng katotohanan na ito'y rumaragas sa patungo sa atin sapagkat binigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos. Amen? Amen? So again, poured out o ibinuhos is an understatement. Ito ay rumaragasa at bumubulwak sa sobrang kasaganahan nito. Kaya tingnan po natin sa original Greek, ganito po ang should be na pagkakasalin. And hope does not disappoint us, because God has gushed out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. The love of God gushed out into our hearts. By whom? By the Holy Spirit. Nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, and what we need to do in this life is to learn how to apply it in our daily journey. Again, hindi ka kulang sa pag-ibig. Maaari kulang ka sa pansin, pero hindi sa pag-ibig. Amen? Amen. Walang kulang sa pag-ibig dito, sapagkat rumaragasa ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ikaw ay punong-puno ng pag-ibig at ito ay higit pa sa sapat upang maipakita mo sa iyong katawan ang pag-ibig na naibigay sa iyo ng Satana. Amen? So we already have the love of God inside us. Therefore, kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos at tunay na nasa atin, therefore, everything we do for the Lord should be a natural overflow of God's love in us. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay rumaragasa sa ating puso at higit na mas malaki ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa atin, ito po ay umaapaw sa ating mga buhay. Kaya nabanggit ko kanina, ito'y umaapaw sa ating buhay at nakikita din ng iba. Kaya ano man po ang ating ginagawa, ito man ay church-related or not, ay ginagawa natin sa pamamagitan ng natural na pag-apaw ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen?
So from the basics to the complexities of life here on earth, the way we do things must be due to the natural overflow of the love of God inside us. Ang sabi po sa 1 John 4:19, pakibasa ng lahat. We love because He first loved us. Hindi po tayo ang unang nagmahal. Tama po ba? Hindi po tayo ang unang nagmahal. Originally, wala pong kapasidad ang taong umibig. Hindi po tayo ang unang yumakap. Espiritual na patay tayo noong una. Niyakap lamang tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang espiritong patay ay tumanggap ng buhay at nabuhay. Nang nabuhay ang ating espiritu, nagsimulang tumibok ito at nagresponde sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayon, nasa atin na ang pag-ibig ng Diyos, nakakaibig na tayo sa Diyos. Amen? Naiibig na natin ang ating kapwa. Iniibig natin ang gawain ng Diyos sapagkat ito po ay ekspresyon ng pag-ibig na ating natanggap na rumaragasa mula sa Diyos. Ang sabi po, di ba, 1 John 4:19, we love because He first loved us. Meron pong unang kumilos. Ang unang kumilos, walang iba ay kundi ang Diyos. At yung kanyang pagkilos, tumama sa atin. Ngayon, 1 Corinthians 16:14, we can do everything in love. Amen? We can do everything in love. Now, we can do everything in love because the love of God was first gushed out to us. So lahat po ng ginagawa po natin ay natural na pag-apaw ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano man ang ating gagawin, ang motivasyon po dapat ay pag-ibig. Love for God, love for the people, love for the church, love for the unsaved, love for the sinners. Kaya ano man ang ating gagawin, ito po ay udyok ng pag-ibig na nasa atin. Ikaw ay nagbibigay. Tama ba? Hindi ko kayo sumasagot. Ikaw ay nagbibigay. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Malulungkot ako kung may sasagot dahil sabi sa Malakay 3:10. Pero hindi, dahil sa pag-ibig. Ikaw ay nagbibigay dahil sa pag-ibig, ikaw ay naglilingkod dahil sa pag-ibig, ikaw ay nagsasakripisyo ng iyong oras, talento, yaman sa paglilingkod dahil sa pag-ibig. Tama po bang paglilingkod sa Diyos ay, kung susuriin natin, it consumes our time, our effort, our talent, our resources? Tama po ba? Kung susuriin mo maigi ha, it will. And yet, you are serving God. Why? Because you have the love of God. And that love is the one working in you to do these things. Amen? Yes. So with or without conditions, you serve God. With or without recognition, you serve God. With or without token of appreciation, you do it out of love. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:14-15, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin. Ano po ang nag-uudyok? Ang pag-ibig ni Kristo. Ito po ang nagtutumulak sa atin, nagpupurgisige sa atin, nag-i-inspire sa atin upang gawin ang mga bagay-bagay lalo kung para sa Panginoon. Hindi dahil may love gift, hindi dahil may kapalit, hindi dahil may makukuha tayo. No. Our service to the Lord is a natural response to the love we receive from God. Amen? Ang sabi po sa verse, sapagkat kami nakakatiyak na may isang namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay, at siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanila na alang-alang sa kanila ay namatay at muli nabuhay. Kaya po ang ating pag-ibig kay Kristo ay dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Mga kabiyaya, hiwalay sa pag-ibig ni Kristo, wala tayong kakayahang mahalin ang Diyos o mahalin ang gawain ng Diyos.
Amen? Again, hiwalay sa pag-ibig ni Kristo, wala tayong kakayahang mahalin ng Diyos o mahalin ang gawain ng Diyos. Kaya itong ginagawa po natin, minsan may mga nagtataka, ano yun? Linggo-linggo nagsisimba ka? Ang iba po galing pa sa malayo, nagtutungo ka dito para magsimba. May intindihan ba nila yon? Hindi nila may intindihan din bakit wala pa sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Pero tayong mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, mahirap man o madali ang ating pinagdadaanan, nandirito tayo. Bakit? Ito'y nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen. So, hindi natin magagawang suportahan at mahalin ang gawain ng paglilingkod para sa Kanya. Hindi natin magagawang mahalin at umaksyon para sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, hiwalay sa pag-ibig ni Kristo na bumubulwak sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, kung ating mauunawaan, you will realize that everything we do for the Lord is not a heavy burden or another heavy task. Tama, mga kabiyaya, tatanungin ko kayo, pag kayo po ba ina-assign, pag kayo po ba ay tinatapik, sis, bro, pwede ka ba dito? Mabigat ba? Hindi. Buong puso ka mag-oo? Yes. Pero kung susuriin, pag ikaw ang pinahawak ikaw ang pinag-lead dito, hindi ka pa naman ganun kasanay. O kung ikaw ang pinagsalita sa ating lead with praise. Pero umuoo ka. Bakit? You trust the love of God that is working in you. Kaya, kung titignan mo, there's an irony. Madali siya pero mabigat. Tama po ba? Hindi ko alam kung nagigets niyo ako, pero alam ko ang ilan dito magigets ako na ang gawain ng paglilingkod ay mahirap pero magaan. Nakaka-oo nga ako eh. Pero mahirap talaga siya. So kung susuriin, lalo ng mga tao wala pa sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ang gawain ng paglilingkod ay mahirap, mabigat. Every Sunday, you go to church. You set this day apart for the Lord. Pwede ka naman magpahinga na lang tuwing linggo. Tama po ba? Pwede ka na lang gumala tuwing linggo. Tama po ba? And yet, you set this day for the Lord. Minsan kailangan mong hapunin dahil hapon na ang fellowship. Tama, hindi naman natin pwedeng sabayan ng fellowship sa Sunday worship. Kaya hinahapon ka na. Minsan naman kailangan mong magmaaga kasi kasama ka sa rehearsal ng praise and worship. Minsan bago maglinggo, kailangan mong i-prepare yung lesson mo for the whole week kung ikaw ay guro ng children's church. Tama po ba mga guro? Intindihan niyo po ako? So, in the middle of the week, you join the midweek praise. Kahit kaka-out mo lang sa trabaho, pagod ka pa, gutom ka pa, hindi, ma-attend ka. Midweek praise, nagmamadali ka pa. Kapag may special event sa church, whether weekly or monthly, you give yourself in the service for the Lord. You block that day. You refuse the invites. Why? Because of the love of the Lord. Kung ikaw ay pastor, wala tatamaan dito. Kung ikaw ay pastor, you juggle everything every day just to meet the church needs. You juggle it with your personal life. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, ito totoo, kapag ikaw ay nagtatrabaho, ilang oras? 8 hours. So for that 8 hours, kailangan mag-reply ka sa email. Kailangan sumagot ka sa inquiries. Pagka-log out mo, bahala na kayo dyan. Tama? Pero kung ikaw ay pastor, 24/7, as long as you are needed, you will respond. You will use this. You will use this to cater what is needed for the church. And while we do all these things, even we are fully loaded, even we are overloaded, even we are overcharged, may sarili tayong problema, poproblemahin pa ba natin ang church? May sarili tayong alalahanin, iisipin pa ba natin ang church? Hindi naman ako mapapakinabangan yan, sila naman yan, yung mga hindi naman nananampalataya yan. Bakit natin ginagawa? For the simple reason
that we understand it is the love of God overflowing inside us. Amen? Ngayon, pwede kayong matulog, malamig ang panahon. Pero nandito kayo, kaya masaya ako. Amen? Pero huwag kayong matutulog dito kahit malamig dito. Ha? Ang matutulog, tingnan mo muna yung katabi mo, baka natutulog na, medyo mabigat yung turo. Handed gising. Bakit kayo nananatiling gising? Sapagkat gusto nyo maunawaan ang pag-ibig na naitipos sa inyo. Amen? Amen. So palakpakan niya po muna natin ang ating Panginoon. The truth is, in the world view, sa pananaw ng mundo, mahirap ang ginagawa natin. Pero tayo mga nakatanggap ng umaapaw at kumaragas ang pag-ibig ng Diyos, mahirap pero madali, sapagkat ang lakas na gamit natin ay hindi lakas natin, kundi lakas na nanggagaling sa pag-ibig ng Diyos na bumubulwak mula sa loob hanggang sa labas. Ito ay nakikita ng mga tao at pupurihin nila ang Diyos sa buhay nito. Amen? Amen. Marami po dito ma-attend, may pasok hanggang Sabado. And yet, here you are. Nandito kayo. It is because of the strength that the love of God we have. Kaya mga kapatid, hindi mo kailangan pigain, pilitin, o konsensyahin para magbigay. Kusa kang nagbibigay, sapagkat gusto ng puso mong magbigay. Hindi ka kailangan pilipitin, puluputin, tagtarin ng paliwanag, on the go ka para sa gawain ng Diyos. Tatandaan, maliit o malaking paglilingkod, nariyan ka. Bakit? Dahil ito ay udyok ng pag-ibig ng Diyos na nasa atin. The Bible explains that in Christ, we have the love of God within us, empowering us to love and to do everything in love. Lahat ay gagawin natin dahil sa pag-ibig. Tama po ba? Sino po dito ang nakaranas ng umibig? Ay, isa lang. Ay, dalawa na. Isa pa, ulitin yung tanong. Sino po dito ang nakaranas ng umibig? Ano po yung iba? Bata pa ako. Tama po ba lahat ay gagawin natin para sa pag-ibig? We will exert extra effort. We will do the extra mile for love. Ganun din po dito. Sa gawain ng Diyos, sa paglilingkod ng Diyos, sa Diyos, lahat ay gagawin natin dahil sa pag-ibig. Walang personal na motibo, at hikain, wala yun. We just do it because we love God, who first loved us. Hindi ka rin ma-frustrate kung wala man lang mag-recognize sa iyong tao, kung wala man lang pumalakpak sa iyong tao, kung wala ka man lang certificate of appreciation, hindi ka ma-frustrate. Kung wala man lang thank you sa tao kahit todo na yung effort na ibinigay mo. Hindi ka nalulungkot. Wala man ang mga yun sapagkat hindi iyon ang motivation mo sa paglilingkod kay Lord, kundi ang pag-ibig ni Kristo na naibigay sa atin. And from a pastor's heart, we are really thankful every time it is Pastor's Appreciation Month. So, kailan ba yun? October. Tandaan niyo pala yun. October. I think for the last 2 years, sinusurpresa niyo po kami ng pag-ibig at ng appreciation. And even not October, your simple words of kindness and appreciation, it really means a lot to us. Ito po ay nakakagaan ng loob at nakakataba ng puso. But truth, after all this time, our service for the Lord requires no recognition, requires no appreciation. That is the truth. Nagawa po namin yan, wala yung mga bagay na yun. And we will continue to do it with or without appreciation because it is our call, it is our mission. We just do it. Why? Because we love you and we love the word of the Lord. May pinagdadaanan man kami, malayo man kami, may problema man kami sa buhay,
sa bahay, sa bulsa, at ibang-ibang mga bagay, tuloy ang gawain at paglilingkod dahil sa pag-ibig. Each toils, and palakpakan po natin ang ating Panginoon. Each toils and moils, each hustles and bustles, effort and extra efforts are done out of the love of God in us, for God and for the people of God. That is the truth. And from your pastor's heart, we want to say thank you. Gusto rin po namin magpasalamat at i-appreciate kayo because we want to say thank you and we see you on how you support the ministry of the Lord. Kapag kailangan po namin ng another hand for the ministry, walang ano-ano, nag-o-okay kayo. We see you whenever you volunteer. We see you whenever you accept the challenge. We see that, and hands lifted to God, glory to God to the highest, because we see His overflowing love in your lives. Amen? Kaya, mga kapatid, sabay-sabay po natin basahin. Hindi pa po ito ang big idea. Ayan. Sabay-sabay po natin ang basahin ang magandang katotohanan. 1, 2, 3. In Christ I have the love of God. Kung nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, again, let us shout this. 1, 2, 3. In Christ I have the love of God. If you are in Christ and you really have the love of God inside. But first things first, are you in Christ? Na kay Kristo ka ba? Amen. Taas ang kamay. At yung mga kamay na yan, nasa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Amen? So what you need to know now is how to apply it in your daily life. So number 1, that is the explanation of the love of God inside us. And number 2, we are on the application. So, kanina, na ipaliwanag sa atin ang patungkol sa pag-ibig na natanggap natin. Ngayon, anong gagawin natin sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin? Number 1, pakibasa ng lahat. Share God's love to others boldly. Share God's love to others boldly. Sharing the love of God is one thing, but to share it boldly is another thing. Yung tapang at lakas ng loob na meron ka para ibahagi ang pag-ibig ng Diyos, para ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, para ibahagi ang mensahe ng biyaya na walang alinlangan, ito po ay kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na kumikilos sa atin. Amen? Hindi ka hahagilap ng lakas ng loob sa labas. Ang lakas ng loob ay nandirito mismo sa loob. Kaya kaya mong manghikayat, kaya mong mangimbita, kaya mong magbahagi dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. 1 John 4:18. Walang anumang takot sa pag-ibig. Sa halip, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot. Sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan. Ang sino mang natatakot ay hindi pa lubusang umiibig. Mga kapatid, kapag nandoon ang pag-ibig ng Diyos, nawawala ang nervyos, nawawala ang takot, nawawala ang alinlangan, sapagkat ang mga ito ay dagdig ng pag-ibig na naibigay sa atin. Amen? Kaya may mga tao po na sa pamamagitan ng pag-ibig, dahil sa pag-ibig, yung dating torpe, kumakapal yung mukha. Bakit? Mahal niya yung tao. Tama ba? Kasi bakit dinadaig ng pag-ibig yung takot? Gayon din. Ang kailangan ng tao, ang totoo po mga kabiyaya, daig ng pag-ibig ang takot. At kung i-a-apply lang po natin ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, kaya natin tapikin, kaya natin imbitahin ang mga taong nasa paligid. Amen? Ang kailangan ng tao, malaman niya, may nagmamahal sa kanya. Kailangan niyang malaman, mahal siya ng Diyos. Kasi ang common na alam ng tao sa Diyos, galit ang Diyos sa kanila eh. Tama ba? Ang tingin nila sa Diyos ay galit sa mga pinagagawa nila. Kaya mga kapatid, tama na ang sermon
Nagalit ang Diyos sa kanila sapagkat sila ay makasalanan. Sila ay masenggo, butangero, sugarol, marites. Marites ba dito? Wala. Walang marites dito. Tingnan mo katabi mo. Hindi yan marites. Wala. The truth is, alam nila yun. Ang hindi pa nila alam, mahal sila ng Diyos, kaya namatay si Kristo sa krus upang ang mga kasalanan ito, na alam nila sa sarili nilang nagagawa nila, mga kasalanan ito ay nabayaran na at napatawad na at tatanggapin lamang nila si Kristo at ang tinapos na gawa ni Kristo, kaakibat nito ang kapatawaran at ang pag-ibig ng Diyos. Yun po ang kailangan malaman ng tao. At paano nila malalaman kung hindi natin sila tatapikin? Kailangan silang matapik. Kailangan, yun ang pinupost mo, mahal kayo ng Diyos. Hindi yung pinupost mo, nagpaparinig ka sa nagkakautang sa'yo. Okay? Iparating po natin sa tao, mahal sila ng Diyos. Amen? Kaya kailangan lumalakas ang ating loob. At ito po ay hindi imposible. Nasa atin ang pag-ibig ng Diyos upang ibahagi ang katotohanan ito sa iba, sa ating pamilya, kamag-anak, mga kaibigan. Ipaalam natin, mahal sila ng Diyos, dakila ang biyaya ng Diyos, dakila ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus, mga kaibigan. Love and fear cannot coexist. Again, love and fear cannot coexist. For God's perfect love drives out fear. Ang perpektong pag-ibig ng Diyos ang nagpapaalis ng takot. Kaya kapag tayo ay nanangan sa pag-ibig ng Diyos, nawawala ang kapangyarihan ng takot sa atin. At kapag nawala ang takot, we can enjoy this life fully and we can share the message of the love of God boldly to others. Mga kapatid, kung nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, meron kang natural na lakas ng loob. Ang dati, ang ilan sa inyo mahihain. Meron ba dito mahihain dati? Meron. Pero, ilang taon, wala nang hiya. In a good way. Bakit? Because the love of God empowers the person so that yung mga hiya, yung mga takot, nawawala ngayon na ipapangalandakan ko, mahal ako ng Diyos at ito ang paglilingkod ko, ito ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. So, natural na may lakas ng loob ka in the inside, ang kailangan mo lang gawin, hakbangan. That is the truth. Mga kabiyaya, nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kung ito ay hindi pa natin na-apply, let's apply this today. Kailangan hakbangan mo. Hakbangan mo na mag-share ang message of love ng ating Panginoon. Remember, a journey of 1,000,000 miles begin with a single step. Ang marami ay nagsisimula sa kaunti. Ang malaking gawain ay nagsisimula sa maliit na pagtitipon. Hakbangan mo lang, i-chat mo lang, tapikin mo lang, i-invite mo lang. Just give it a try. Maaaring tumanggi sila sa una, pero kapag nakulitan yan sa'yo, kung hindi ka niya i-block, pagbibigyan ka naman. It's worth the risk. Amen? Kaya, and the rest, kapag pinagbigyan ka niya, and the rest will be history cemented in heaven. Amen? So, mga announcement lang this nito. There's this initiative from our women's group. Meron po yun. Yung pinag-usapan ng nakaraan, namely, ang tawag doon, mga kababaihan, women on the group. Ang layunin po nito ay mahikayat ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya into fellowship and discipleship. This is a creative move. And this is a bold move. Kasi po dito mag-invite po kami even unbelievers. So this is a bold move to take our part in the Great Commission. Kasi ang totoo po mga kabilang, may gagawin. Sabi mo nga sa katabi mo, may gagawin. May gagawin tayo. And this initiative, it will open many doors.
para maka-fellowship tayo at para makapag-disciple tayo. Ang sabi po sa Matthew 28:19-20, Go, therefore, and make disciples of all nations. You should take part of it. Amen? Dahil naniniwala ako ang ating ministry is not just a maintenance ministry. We are more than that. We have to move for the glory of God. Amen? Amen. Another is from our youth group, namely, Youth Connect. gayahin nyo kahit hindi kayo kabataan. Yes. Kahit ikaw. Youth Connect. Alam niyo po ba, the goal of this fellowship is to connect with the youth of today and have a youth evangelistic worship. Yun po ang pinaka-goal nito. So lahat may goal. Mga kalalakihan, isip na rin po kayo ng movement. Ayan. So, mga kabiyaya, kung mga ganitong gawain, please pray for it. Invite other Christian and non-Christian to join this. You can post it in your timeline to drive invites. And if not too much, be one of its organizer and active member. Or if you cannot commit your time to it, you can commit your wallet to it. Sino pa bang magsusuporta sa gawain ng Diyos, kundi ang mga anak niya? Amen po ba? Amen. So, i-chat nyo lang po ako, wala pong problema doon. So, thank you in advance because your money and your effort will never go in vain. At kung may naiisip pa po kayong gawain that will make us do the main thing. And what is the main thing? The main thing is not fellowship. The main thing is evangelism and discipleship. Nag-usap po tayo, we really love how the Holy Spirit works in each and every one of us. So mga kapatid, we really need to start doing something for the Great Commission because we are called to do it. So keep on sharing, keep on inviting, keep on reaching others boldly with the love of God. At kung ikaw ay tanggihan man nila sa una, huwag kang malulungkot, huwag kang mapanghihinaan ng loob. Hindi ikaw ang tinatanggihan. Hindi ikaw ang lugi. Kaya hakbangan mo lang and let the love of God do its thing. Amen? So number 1, share God's love to others boldly. Number 2, pakibasa ng lahat. Forgive others freely. Forgive others freely. Mahirap po ba magpatawad? Medyo matagal kayo sumagot sa mahirap. Mahirap magpatawad, pero hindi imposible. Sa ating sarili at sa ating sariling kapasidad, hindi natin ito kayang gawin. Pero magagawa natin dahil nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang sabi po, to err is human, to forgive is divine. Ang sabi ng iba, ang Diyos nagpapatawad, ako, hindi ako nagpapatawad. Tingnan mo naman, kapatid. Ibig sabihin ba, mas mataas ang standard mo sa Diyos? No. Ito pong mga ganitong salitaan, ito po ay lehitimong larawan ng kawalan ng kakayahan ng taong magpatawad, hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos lamang ang may kakayahang magpatawad. That is the truth. Ang Diyos lamang ang may kakayahang magpatawad ng buo. Ngunit dahil nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, kaya mong magpatawad ng buong kalayahan. Ang sabi po sa next slide, forgiveness, pakibasa ng lahat. Forgiveness is a true mark of divine love. Forgiveness is a true mark of divine love. Ngayon, gusto kong isipin nyo yung mga nagkasala sa inyo. At gusto kong basahin ninyo. Ano pong sabi dyan? Forgiveness is a true mark of divine love. Ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin ay ang nagbibigay ng kapangyarihan upang mapatawad natin ang iba ng may buong kalayaan. No ifs and buts. Ito ay sapagkat ang pagpapatawad ang ultimong ekspresyon ng pag-ibig. Tama po ba? Ang Diyos pinatawad tayo. Because that is the ultimate expression of His love. Ang Greek word po ng pag-ibig, rather ng forgiveness, is charisomai. From the root word, charis. Ang ano po yung charis? Meaning, gift
That is why forgiveness is a gift. Hindi mo hinahantay. You are not waiting for others to give something in exchange. That is a gift. Hindi ka nag-aantay ng kapalit. Basta ibinigay mo lang yung regalo, meron mang kapalit o wala. That is the main essence of a gift. Kasi kung ikaw ay magbibigay ng regalo at umaasa ng may kapalit, ang tawag doon, hindi gift, exchange gift. Pero yung magbibigay ka ng regalo without any expectation na may ibibigay din siya, that is the true essence of a gift. Ang sabi mo, kapag sila ay napatawad mo, or rather, kapag sila ay napatawad mo dahil nagbago sila, ang kapatawarang ibinigay mo ay hindi regalo. Again, kapag pinatawad mo sila dahil nagbago sila sa iyo, ang kapatawarang ibinigay mo ay hindi regalo, kundi premyo ng pagbabago nila. And that is not biblical forgiveness. Biblical forgiveness is no string attached. You just give it freely. Papatawarin mo yan kapag humupa na ang sama ng loob ko sa kanya. Patawarin mo na. Dahil hindi humupa yung sama ng loob mo hanggat hindi mo siya pinapatawad. Papatawarin ko yan. Papatawarin ko yan kapag nag-sorry na yan sa akin. Patawarin mo na. Kahit hindi pa humingi ng tawad, sapagkat mga kabiyaya makinig, ang kapakinabangan ng pagpapatawad ay hindi sa nagkasala, kundi sa nagawa ng kasalanan. Meron pong tao na nagawan ako ng pagkakamali. Share ko lang. Meron pong tao na nagawan ako ng pagkakamali. And for the longest time, I honestly resent this person. Matagal ko na siyang hindi nakita, pero masama pa rin ang loob ko sa kanya talaga. Kabataan pa po ako nito, so hindi pa ganun katagalan. Okay. Then one Thursday, remember yung pre-pandemic times, Thursday, meron pong midweek service sa ENI. So, umaten kami doon lagi ni Mama. Bago pumunta, nagmamang-inasal kami. Kaya tumaas yung creatinine. Noon, ngayon nagkakaroon. So, one Thursday, kasama ko si Mama, nag-attend kami ng midweek service sa EMI. Hindi ko pa nakita si Pastor noon. Kaya, hindi nakita. So, and the topic is about the fruit of the Spirit. Remember what is the fruit of the Spirit? Love. At yung mga kasunod sa verse na yung Galatians 5:22-23 expression. So, ang pinaka-topic is the fruit of the Holy Spirit is love and the expression is kindness. Remember, the fruit of the Spirit is love, joy, goodness, kindness, so yun po yung pinaka-topic, kindness. Ang sabi ni Bishop Emmy, the highest form of kindness is forgiveness. Again, ang sabi ni Bishop, the highest form of kindness, ang pinakamataas na anyo ng kabutihan ay pagpapatawad. Ang akala ko kasi noon, ang highest form ng kindness is pagiging matulungin. Tinutulungan mo yung tao kahit hindi niya deserve. Tinutulungan mo yung tao kahit beyond what he deserve. Pero ano sabi ni Bishop, the highest form of kindness is forgiveness. So, hindi ko rin alam anong nangyari sa akin. Sa tagal ng panahon, chinat ko yung tao na ito. Ang sabi ko, sa chat ko, pinapatawad na kita sa lahat. God bless. And he replied immediately. Ang sabi niya, okay. Hindi man lang nag-sorry din sa akin sa lahat ng pinagawa sa akin. Pero, starting that day, I was free. Free from resentment, free from hatred. Hindi ko hinintay humupa yung sama ng loob. Ngayon, wala na akong sama ng loob. Totoo na. The highest form of kindness is forgiveness. Kindness, not only to the person, but kindness to yourself. So, choose to forgive. Humupa man, hindi pa humupa ang galit mo, magpatawad ka na. Nag-sorry siya o hindi, magpatawad ka na. Why? It is kindness
to yourself. So, I was free from that day, free from the ifs and buts. Tama po ba? Pwede ko naman siyang patawarin na hindi ko siya chinachat, hindi ko sinasabi? Pwede. Pero one thing I learned is if you really learn the biblical truths, you have to apply it by your action. And that action is impossible from the love of God. Amen? Amen. So, ang pagpapatawad ko ay desisyon, hindi emosyon. Nagpapatawad ka, not because you feel it, but because you decide to do so. So, make no mistake, magagawa lang natin ito dahil merong natural na agos, may natural na pag-apaw ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. And that is the fruit of the Spirit in us. Huwag mong sabihin hindi mo kayang magpatawad. Huwag mong sabihin ikaw ay tao lang. Ikaw ay taong tinatahanan ng Diyos. Ikaw ay taong pinuno ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw ay taong niragasaan, binulungan ng umaapang na pag-ibig ng Diyos. Kaya kaya mo magpatawad dahil may pag-ibig na unang naibigay sa iyo. Remember, you cannot give what you do not have. But now, you have the love of God. You can forgive because the true mark of divine love is forgiveness. At sabi po sa Ephesians 4:32, maging mabait at mahabagin kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa kung paano kay Kristo ay pinatawad kayo ng Diyos. Yung word po na kung paano dyan, ang English niyan ay just as. Ang Greek term niyan ay katos, which means the same manner and the same measure. Anong sabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, magpatawad tayo kung paano tayo pinatawad kay Kristo. Kung paano kay Kristo ay pinatawad kayo ng Diyos. Kaya dahil ikaw ay na kay Kristo, kaya mo magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ang sabi ni Jesus sa mga apostoles, nagtanong isang apostola, sabi niya, Guro, ilang beses po ba dapat magpatawad? Anong tugon ni Jesus? 70 times 7. Si Pedro, kumuha agad ng calculator. Kinumpute, tinuos, at lumabas sa calculator. Ilan? Very good. May mga mathematician. 490 times dapat magpatawad. Kung ito ay literal, 490 times ka talaga dapat magpatawad. Sa tingin ko, hindi ka pa nakaka-100, napatawad mo siya. But spiritually speaking, wala pong katapusan ang pagpapatawad. Bakit? Wala pong hangganan ang kapatawaran ng Diyos sa atin. Habang nagkakamali ang iyong kapwa, ang iyong asawa, ang iyong kapatid, ang iyong anak, magpatawad ka lang sapagkat hindi rin natatapos ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. At saan mo huhugutin yan? Saan mo huhugutin yan? Sa pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Tatandaan, hindi ka pwedeng sumalok sa timbang walang laman. Tama? Hindi ka makakasalok ng kahit ano kung walang laman ng timba. Ang totoo, ikaw ay balon na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya dito ka sasalo sa loob ng timbang-timba, pagpapatawad mula sa rumaragasa at bumubulong ng pag-ibig ng Diyos. But the key here, ang key po sa pagpapatawad kung paano kay Kristo. So the key here is that you are in Christ. Itaas ang kamay ng mga nakay Kristo. Iyan din ang mga kamay na handang magpatawad. Palakpakan natin ang pagpapatawad. Freely forgiving others is one of the highest ways we can express God's love in us. Again, freely forgiving others is one of the highest ways we can express God's love in us. So you can express the love of God in other ways, but one of the highest form to express it is to forgive and forgive freely. Sabi po, 1 Peter 4:8, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Love covers a multitude of sin.
So we really need to be reminded of these words, especially in our relationships. Lahat po ba dito may relasyon? Yes. Diba? Relasyon sa kaibigan, sa magulang, sa anak, sa katipan, sa asawa. So lahat may relasyon because we are a relational being. At kaakibat po sa relasyon, pagpapatawad. Bakit? Hindi po perfecto ang mga tao nasa paligid natin. Gayon din tayo, hindi tayo perfecto. So, you have the history of the past sins of the one you are confronting, but real forgiveness is forgetting what is behind for the simple reason ikaw din ay nagkamali at nagkakamali. Ang isip mo sa kausap mo, marami siyang pagkakamali. Ang isip din ng kausap mo sa iyo, marami ka rin pagkakamali. Pero hindi niya naisip, ang isip ng Diyos sa atin, marami tayo ng pagkakamali. Pero sa dami ng ating pagkakamali, pinatawag natin ng Diyos. At ang pag-ibig na naibigay sa iyo, ang magtatakip, again, ang pag-ibig na naibigay sa iyo, ang magtatakip ng maraming kasalanan mo at kasalanan ko. Why? Because that love within you is gracious. Amen? Amen. Bago po ako ikasal, sinabi po ni Mama sa akin ng verse na yan. Siguro sinabi niya din kay Pastor. Ayan, nagpapatawaran naman tayo. Hindi, kasi mahalaga po iyan. Love covers a multitude of sin. Amen? Bakit? Mas dakila ang pag-ibig kaysa sa kasalanan. Amen? Amen. Kaya po tayo naligtas dahil dinalig ng pag-ibig ng Diyos para sa atin yung kasalanan na nagawa din. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po may mga relasyong tumataghan kasi pinipili natin magpatawad. Kaya huwag nagpapalala. Marami po yata nakaka-relate. Ayan. Di ko alam kung kikiligin ako ano. Pero, choose to forgive and forgive freely. Why? Because that is a mark of divine. Amen? Amen. So, number 1, share God's love to others boldly. Number 2, forgive others freely. And number 3, pakibasa na lahat, Encourage others openly. Ito po ay isang praktikal na paraan para isapamuhay ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Palakasin mo ang loob ng iba. Palakasin mo ang loob ng iyong anak. Palakasin mo ang loob ng iyong asawa, ng iyong kapatid sa pananampalataya, ng iyong pastor. Magpalakasan tayo sa isa't isa because we really need it in this time of life. Nakakalungkot na po ang mundo. Sa totoo, hindi na po nakakatuwa ang mundo. Marami na po hindi magagandang balita, marami na po ng mararahas na balita. At nakakapagod na po ang kailangan ng mundo, ang demand ng mundo ngayon. Tama? So we need encouragement from each other. Ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin ang nagugudyok sa atin upang hayag, sabi po openly, hayag na palakasin ang loob ng ating kapwa. Meron po kasi hayag mag-criticize. Pero kung may ihahayag ka lang din, ihayag mo ang pagpapalakas ng loob sa iba. Marami dito noon, tulad yan ang binabanggit ko lagi, marami dito noon mahihina ang loob. Ayaw mag-pray sa unahan. Ngunit dahil na-encourage, ayun, ang haba na ng panalangin, nakakamalay na din. Ang iba, ayaw humawak ng mikropono noon. Pero dahil lumakas, pinalakas ang kanyang loob, ayun, mas malakas pa ang boses kaysa sa mikropono. Ito ay dahil mayroong nagpalakas ng kanilang loob upang ilabas ang kanilang potential. Hebrews 10:25. Alam ko ng mga kabataan, tama? Makakapit ba natin? Kababaihan din. At kalalakihan. Sige, lahat na. Sige nga, basahin nyo. 1, 2, 3, basa. Kaya ang ating pagtitipon gaya ng galing ng iba, sa halip ay palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw
Sabi ko, huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Kasi ang totoo, ang ugali ng iba ay hindi dumalo. Pero anong sabi ng nagsulat ng Hebrew, huwag natin pabayaan ang pagtitipon. Sa halay, palakasin ang loob ng isa't isa. Alam niyo po ba mga kabiyaya, just being here, just being seated there, brings encouragement. Hindi lang sa mga katabi mo, pero sa akin mismo, na inyong mga pastor. You being present in our gatherings bring us joy and assurance of our calling. Kahapon sa totoo mga kabiyaya, nag-iisip ako, ilan kaya ang dadalo? 10 kaya? Kasi pag maulan, kapag bumabagyo, yung iba ayaw lumabas ng bahay. Kasi ayaw mabasa ang payong. Yung iba naman, di ko alam, dadami daw sila. Hanggang ngayon, di pa naman sila dumadami. So, iniisip ko, ilan kaya ang mag-church bukas? So, pero nandirito kayo, hindi lang 10. Tama? Hindi nyo alintana yung bagyo para sumamba sa Panginoon. And you know what? That is an encouragement for us. Alam niyo po ba na every Sunday si Mama at si Papa ay nakagumaw na dyan? Hinihintay kayong nakangiti? Why? Because your presence is an encouragement. At tama yung may akda ng Hebrew. Sa inyong hindi paglibang, sa inyong laging pag-alala at maging present sa pagtitipon, pinapalpasuko ang loob ng isa't isa. So, ang mga pagpapagal natin sa gawain, so, hindi po nawawalang saysay. Bakit? Yung inyong presensya po ay testamento ng aming pagkatawag at testamento ng pag-ibig ng Diyos. So, please be here. Be present. Sabi mo sa katabi, huwag kang ma-absent. Hanggang may madadaanan, alam niyo po ba yung mga kapatid natin na mula sa malayong tupainan? Malayong tupainan. May kanta dyan. Malayong tupainan ng Piliputa. Malaki po ang tubig. Si Pastor na po, hindi umuwi. Hindi ako inuwian. Kasi marami siyang chicks doon eh. Mga kamalungod na. Sisiw yun eh. Joke kasi doon eh. So, malaki po yung tubig doon, pero nandito sila. Diba? Palakpakan naman po natin. Kaya kung mga kabiyaya, hanggang may madadaanan, hanggang umulan o bagyo, hanggang may paraan, huwag po tayong maliban sa gawain. Kung maaari lamang po, please block your Sundays. Because Sunday is for the Lord. It is not for the family. It is not for other activities. It is for the Lord. Naiintindihan naman po namin. Alam mo po, lagi naman po namin naiintindihan kung wala kayo. Pero hanggang maaari, lagi sana kayong nandito. Bakit? Kalakasan po namin ang makita kayo. Dahil nakikita po namin ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Be an open encouragement to your fellow believers. We need you, and you need us, and we need each other in the body of Christ. Amen? So number 1, share God's love to others boldly. Number 2, forgive others freely. Number 3, encourage others openly. And number 4, rest in God's love securely. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng seguridad na kailanman hindi mabubura ang ating pangarap sa aklat ng buhay. At kung sigurado ka dito, meron kang confidence na hindi ka maaagaw ng kahit ano sa kamay ng Ama at sa kamay ng Anak. Ito rin ang nagbibigay ng katiyakan na anuman ang mangyari, tayo ay mahal ng Diyos at kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tama po ba kapag nagmamahal, hindi nagpapabaya? Amen. Kung mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Kaya magagawa po natin ang paglilingkod
at mainam na mga bagay na may kasiguraduhan, hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya hindi po tayo nangangamba, hindi tayo nag-aalinlangan. At tatandaan, sa environment na walang pangamba, sa environment na walang pag-aalinlangan, naroon ang kahusayan at kagalingan. Tama po ba na kapag ang bata ay lumaki sa environment na hindi siya nagtataka kung mahal siya ng kanyang nanay at tatay, lumalabas ang kaluluto siya? Pero yung bata, na hindi siya sigurado kung mahal ba siya o hindi, parang po yung tumatawid ng alarm. Tayo po, hindi po natin kailangan tumawid ng alarm. Bakit? Sinigurado tayo, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? With God's love within us, we can rest securely, knowing that His love is constant and unshakable. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang nagbibigay ng lubos na kumpiyansa sa ating ginagawa, na kailanman hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi matitinag ito. Tatandaan na hindi tayo inibig ng Diyos dahil may ganito tayo. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil mahusay tayo, dahil magaling tayo, dahil matalino tayo, dahil maganda tayo, hindi. Minahal tayo ng Diyos sa panahon tayo ay di ka nais-nais, hindi ka ibig-ibig, babad sa kusali ng kasalanan. Walang ganda at walang bango, inibig tayo ng Diyos. Mga kapatid, wala pa tayong nagagawa o napapatunayan, minahal na tayo ng Diyos. Kaya wala din tayong magagawa para mawala ang pag-ibig ng Diyos. Tatandaan, anumang bagay na hindi mo nakuha sa gawa ay hindi rin mawawala dahil sa ginawa mo. Amen? Romans, at ito po ay inagrihan ng Romans 8:28 to 39, pero rather, 38 to 39. Pakicorrect na lang po. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, ni ang alimpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo na Panginoon natin. Kaya ipayapa mo ang iyong sarili, kung ikaw ay na kay Kristo, kailanman hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kailanman hindi mawawala ang pagpili ng Diyos sa iyo. Kailanman hindi ka pababayaan ng totoong nagmamahal sa iyo. Amen. Kahit sa panahon hindi ka kaibig-ibig, mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Amen. And last life application, pakibasa ng lahat. Give generously. Give generously. Not just give, but learn and apply the art of generous giving. Because that is God's love. Again, not just give, hindi lang basta magbigay, pero generously giving. Generous giving. Dahil iyon ang pag-ibig ng Diyos. Noong minahal tayo ng Diyos, mga kapatid, noong minahal tayo ng Diyos, walang ano-ano ibinigay ng Diyos ang sukdulan ng langit. Sino ang sukdulan ng langit? Si Kristo. So generosity is not all about the amount, honestly. Generosity is not all about the amount. It's all about the condition of the heart. Ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, ang nag-uudyok sa atin na magbigay ng higit sa inaasahang halaga. Again, ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, ang nag-uudyok sa atin na magbigay ng higit sa inaasahang halaga. Sapagkat nauunawaan natin na ang source ng ating pagbibigay ay hindi nauubos at laging sagana. Amen? Kaya tayo nagbibigay ng malaki o nagbibigay ng higit sa kaya natin. It is because we trust the one who is the source of our income. Tama? At ang pag-ibig na ito ang nagbabago sa atin upang magbigay ng higit sapagkat ito ay akto ng pag-ibig at pagpapasalamat. That is the truth. Ang pagbibigay po is an act of love and gratitude. Gratitude. Kaya mga kapatid,
kapag dumadaan yung offering bag, tama po ba? Weekly tayo ng offering. Kapag dumadaan yung offering bag, dadaan sa harapan mo, hindi mo na ito tinitingnan ng obligasyon. Tama? Hindi ka nagtatago, hindi ka nagsisihan. Excited kang dumaan siya sa'yo. Bakit? Sapagkat ito na naman, makaka-acto na naman ako ng pag-ibig at pagpapasalamat. Ito ay bighay. Tama po ba kapag nabusog ka, bibighay ka? At ang pagbibigay po ay bighay na binusog ka ng pag-ibig ng Diyos. So it comes out naturally, willingly, and joyfully. Dito po, hindi kami namimiga, hindi kami namimilit. Meron po bang beses na namilit kami magbigay kayo? Wala kayong maaalala kasi hindi po kami namimilit dito. We just sowing the Word of God and let the Word of God inside you do its work. At yung mga pagbibigay na yan, yung generous giving na yan, nakikita po yan. Kapag nagbibilang na ng offering, makikita po yan kapag may gawain at hindi ka man nakatoka pero nandyan ka, tumutulong. Makikita po ang generous giving kapag mag-chat ka kay Pastora, Pastora, kami nang bahala sa ganito. Wow, thank you. Makikita po ang generous giving because generous giving is very visible in the eyes. Naalala niyo po ang mamang ito, si Zacchaeus? In Luke 19, hindi ko na po iisahin ang kwento, pero maaalala natin nung siya ay kinausap ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, halika Zacchaeus, bumaba ka nito. Ngayon din pupunta ako sa iyong bahay. Alam ni Zacchaeus sa sarili niya, hindi dapat pumunta si Jesus sa bahay niya. Maraming nagtaas ng kilay nung sinabi ni Jesus, pupunta siya sa bahay ni Zacchaeus. Pero anong ginawa ng Zacchaeus? Agad-agad bumaba at winelcome si Jesus sa kanyang tahanan. Ano yung na-receive niya? Pag-ibig ng Diyos. Ano yung na-receive niya? Kapatawaran ng Diyos. Ano yung na-receive niya? Nakikita siya ng Diyos. Kahit ang turing sa kanya ng sanlibutan, ang turing sa kanya ng komunidad ay makasalanan. Tiningnan siya ni Jesus. Hindi lang siya basta tiningnan. Pumunta sa bahay ni si Jesus. He received the love of God. Kaya ang sabi ni Zacchaeus kay Jesus, Jesus, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahirap. At kung may nalamangan man ako, 4 na beses ibabalik ko sa taong nalamangan ko. Why? Nauunawaan niya nakatawad siya. Forgiven little, loves little. Forgiven much, loves much. Nauunawaan ni Zacchaeus ang natanggap niyang kapatawaran ay malaki. Kaya malaki din ang pag-ibig na naibigay niya. Remember, you cannot give without loving, but you can never love without giving. And this act of giving by Zacchaeus is an act of love and gratitude to the forgiveness and love he received. Amen? So naunawaan ni Zacchaeus ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya pinilit ibigay ang kalahati ng kanyang yaman sa mahirap. In fact, even po sa Old Testament or in the Law, wala kang mahahanap na ginawa ito. At sabi niya, kapag may nalamangan ako, 4 na beses, ibabalik ko sa kanya. That is over of what the law requires. And yet, he did it. Why? Because there is an overflowing of the love of God inside him. Dahil sa pag-ibig, tinanggap niya at nagawa niya ito. Because the love of God compels us. Inuudyukan tayo, not just to give, but give generously. Sa bagong salin, forgiven little, gives little. Forgiven much, gives much. Ang totoo mga kabiyaya, wala akong napatawad dito ng maliit. Lahat po tayo pinatawad ng malaki. At ang pag-akto ng pagbibigay ng higit sa inaasahan sa atin ay akto ng pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Amen? Kaya grabe ang pag-ibig ng Diyos. Grabe ang yakap ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. At kung ito ay mauunawaan lang ng lahat, then giving comes out naturally. Noong marinig ni Jesus yung sinabi ni Zacchaeus, ang sabi ni Jesus, salvation comes into this house. Ito po ay hindi dahil nangako si Zacchaeus na siya ay magbibigay. Kaya siya naligtas.
Ito ay patunay na tumanggap si Zacchaeus ng kaligtasan, kaya ngayon handa na siyang bitawan ang mga bagay na ito para sa mas dakilang kapakinabangan. Biblically, the act of giving is not a financial transaction. Again, biblically, the act of giving is not a financial transaction, but a revelation of the heart's true condition. True giving stems from a heart truly amazed by God's grace and deeply in love with spreading the gospel of full grace. Mga kabiyaya, every time we give generously, we are applying the love of God that is gushing out into our hearts. Kaya sa tuwing tayo ay nagbibigay ng higit sa inaasahan, isinasa pamuhay po natin ang rumaragasa at bumubulwak ng pag-ibig ng Diyos na tanggap ng ating mga puso. Ang sabi po sa Matthew 6:21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. If your hearts or if our hearts belong to God, then our time, our talent, and our treasures belong to Him as well. Walang problema sa pagbibigay ng higit sa inaasahan sa atin. Because giving is not the issue of money, but the issue of the heart. At tatandaan sa puso natin na ibuhos ang pag-ibig ng Diyos, kaya kaya natin magbigay ng buong puso. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang nag-uudyok na magbigay ng higit at lubos sa inaasahan sapagkat ang kapakinabangan nito ay para sa simbahan, para sa mga kapwa nating mananampalataya, para sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos, na sa totoo, higit na mas malaki kaysa sa atin. Mas malaki po ang church sa atin. Mas malaki po ang buhay din ng iba. Mas malaki po ang buhay ng hindi mananampalataya. That is the truth. So that is why we are exerting every time, talent, and treasure just to do the work of the Lord, giving ourselves fully. Because marami po ang higit kaysa sa atin. That is the truth. Mas malaki po ang kapakinabangan kung tayo ay makakabahagi ng salita ng Diyos sa iba. So let us give generously, whether it's time, talent, or treasure, let us give it to the Lord. So, this is, again, let's have a recap. This is the life application. Umupo po na maayos at matuwid. Let us do the touchdown. Life application of the love of God inside us. Number 1. Share God's love to others boldly. Number 2. Forgive others freely. Number 3. Encourage others openly. Number 4. Rest in God's love securely. Number 5. Give generously. And our big idea today, in Christ I have the love of God. Tatandaan na ang pinakamagandang posisyon at ang pinakamagandang lokasyon sa buong mundo ay tayo ay na kay Kristo. At na kay Kristo, nasa atin ang rumaragasa at bumubulwak na pag-ibig ng Diyos. Magagamit natin ito sa buhay dito. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa katotohanan ng iyong pag-ibig na nasa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa aming mga buhay, hindi po namin kailangang pilitin, magbigay, magbahagi, mag-encourage. No. There is a natural overflow of your love in us. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil hindi po namin kailangan gamitin ang sarili namin lahat. Walay sa iyo, wala kaming lakas. Nagagawa namin ang lahat ng bagay na may kahusayan, ng may kagalingan, ng may kabutihan. Nagagawa namin ang mga bagay-bagay na higit sa inaasahan sa amin. Ito ay dahil lamang sa nag-uumapaw at rumaragas ang pag-ibig mo sa amin. Kaya ang Panginoon na ma-apply po namin ang katotohanan ito, ang mga katotohanan ito, ma-apply namin sa aming mga buhay at tunay, ikaw ang mapapulihan at makita ng mundo ang ganda ng pag-ibig mo. At sila'y mahumali at kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito na pinuno mo ng iyong sugulang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y dadako sa
banal na komunyon. Tinatawagan po ang mga ushers.